May isang bansang hindi kalakihan, pero pagdating sa yaman, parang naka-premium subscription sa buhay. Ito ang sinasabing pinakamayamang bansa. Ang lugar kung saan ang sahod ay mapapasana all ka na lang. Ang bus at train ay libre. At ang mga tao ay parang sanay ng mabuhay na hindi kinakabahan sa petsa de peligro. Gaano ba kasarap ang buhay dito? Totoo bang parang everyday hayahay ang buhay nila? O baka may hidden sakit din sa ulo? Silipin natin ang bansang kakainggitan ng karamihan at papangaraping dito na rin manirahan. Ang bansang Luxembourg. Ayon sa World Bank, umaabot sa mahigit $147,000 ang GDP per capita nito noong 2025. Kaya lagi itong kabilang sa pinakamayamang bansa sa mundo batay sa sukatan na yan. Matatagpuan ang Luxembourg sa gitna ng Western Europe, nakasingit sa pagitan ng France, Germany at Belgium. Ang lawak nito ay halos 2,586 square kilometers lamang. Sa madaling salita, maliit siya. Kaya kapag naligaw ka sa katangahan, posibleng nasa ibang bansa ka na pala. Noong January 2025, nasa halos 682,000 ang populasyon nito. Pero hindi lang mga purong Luxembourger ang naroon. Halos kalahati ng populasyon ay mga dayuhan. At may mahigit 228,000 cross-border workers na pumapasok mula France, Belgium at Germany para magtrabaho. Kaya tuwing umaga parang may international grand entrance at lahat sila iisa ang misyon. Makapasok sa Luxembourg bago maubos ang parking at pasensya. Dahil dito multicultural ang bansa, hindi ka agad mapapansin na dayuhan dahil halos lahat ay may sariling accent, sariling pagkain at sariling reklamo sa renta. Hindi naman ipinanganak ang Luxembourg na may credit card na platinum. Noong unang panahon, isa itong maliit na agrikultural na lugar na may kakaunting industriya. Pero noong ika-19 na siglo, natuklasan at napaunlad ang malaking deposito ng iron ore sa timog. Doon nagsimula ang kanilang steel industry. Ang dating tahimik na bansa, biglang naging parang mekanikong may overtime. Bakal dito, riles doon. Mula kalagitnaan ng 1800s, bakal ang isa sa pangunahing bumuhay at nagpayaman sa Luxembourg. Nang humina ang steel industry noong dekada 1970, hindi sila naupo at nagsabi ng bahala na si Batman. Nagbago sila ng diskarte. Pumasok sila sa banking, investment funds, insurance, European institutions, logistics at teknolohiya. Ngayon isa ang Luxembourg sa pinakamahalagang financial centers ng Europe. Napakaraming investment funds at international financial companies dito. Sa madaling salita, ang ibang bansa ay may taniman ng saging, ang Luxembourg, pera ang tila itinanim nila at interes ang bunga. Kasama rin sila sa mga unang sentro ng European integration. Ilang mahalagang legal at financial institution ng European Union ang nakabase rito. Kaya hindi lang ito mayamang bansa, mayaman na, may bangko pa, may opisina pa ng European Union. At syempre ang kinaganda dito, mataas ang mga sweldo kumpara sa karamihan ng Europe. Ayon sa opisyal na Luxembourg Statistic Publication para sa 2025, ang median income per adult ay €4,233 kada buwan o nasa tumataginting na 298,000 pesos kada buwan. Ibig sabihin kalahati ay mas mababa rito at kalahati naman ay mas mataas pa. Hindi ito otomatikong katumbas ng eksaktong gross salary ng bawat empleyado, pero malinaw na mataas ang antas ng kita sa bansa. Sa bansang ito malalakas ang oportunidad sa finance at banking, information technology, European institutions, engineering, healthcare, construction, hospitality at logistics. Pero bago ka mag-imagine na ilang buwan lang sa Luxembourg ay may fortuner ka na, relax lang. May tax social security contributions,
insurance at iba pang kaltas pa. Hindi lahat ng pumapasok na euro sa payslip ay makakauwi ng buhay sa wallet mo. May maganda rin silang sistema ng automatic wage indexation. Kapag umabot sa itinakdang antas ang pagtaas ng presyo, ina-adjust ang mga sahod, pensyon at ilang benepisyo. Noong May 2025, nagkaroon ng 2.5% wage indexation increase. Sa Pilipinas, kapag tumaas ang presyo, tayo ang mag-a-adjust ng budget. Sa Luxembourg, abay nag-a-adjust din ng sahod. Yun ang sana all na may kasamang legal document. At ito ang isa sa pinakamasarap na benepisyo sa Luxembourg. Simula noong 2020, libre ang public transport sa buong bansa, kasama ang regular na bus, train at tram. Hindi mo kailangang bumili ng ordinaryong ticket para bumiyahe sa loob ng Luxembourg. Libre! Hindi yung libreng sakay lang tuwing malapit na ang eleksyon. Malinis at organisado rin ang transport system. Bagamat dahil sa dami ng cross-border commuters, maaari pa rin magkaroon ng traffic at siksikan sa rush hour. Dahil kahit gaano kayaman ang bansa, kapag sabay-sabay kayong pumasok ng alas 8, malamang sa alamang, traffic pa rin. At syempre may kontrabida sa kwento. Ang gastos sa pabahay ay napakataas. Ang apartment sa Luxembourg City at sa mga kalapit na lugar ay maaaring tumapyas ng malaking bahagi ng buwan ng kita. Abot kayang pabahay ang isa sa pinakamabigat na reklamo ng mga bagong salta at panggagawa. Kaya marami nagtatrabaho sa Luxembourg, pero sa France, Belgium o Germany sila nakatira. Araw-araw silang tumatawid ng border para kumita ng Luxembourg salary. Ang kanilang lifestyle, trabaho sa mayamang bansa, tulog sa kabilang bansa. Parang long distance relationship, pero ang ka-relationship mo ay payslip. Kaya kapag may nagsabi, grabe, 4,000 euro ang kita, huwag agad mainggit. Tanungin mo muna kung magkano ang renta. Mataas din ang presyo ng mga pagkain sa restaurant, groceries at ilang serbisyo. Pero kapalit nito ay mataas na kalidad ng infrastructure, social protection, kalinisan, seguridad at public services. Ibig sabihin masarap ang buhay pero hindi libre lahat. Ang isa pang maganda rito, tahimik at organisado ang pamumuhay. Maraming residential area ang payapa at family friendly. Kapag weekend, mahilig ang mga tao sa hiking, cycling, pagpunta sa park, cafe, kastilyo at mga kalapit na bayan. Dahil maliit ang bansa, kayang-kaya mo mag-city tour sa umaga, pumunta sa kagubatan sa tanghali at tumawid sa ibang bansa bago maghapunan. May mga sikat na medieval castle, may magagandang valley, vineyards, hiking trails at lumang villages. Samantalang sa Luxembourg City, makikita mo ang kombinasyon ng lumang fortress walls, gawa sa batong kalsada, matatarik na bangin, modernong glass buildings, at mga taong naglalakad na mukhang paldo pero ayaw bumunot sa wallet. Ang regular legal working time sa Luxembourg ay karaniwang 8 oras bawat araw o 40 oras bawat linggo at may minimum na 26 working days na annual paid leave bukod pa sa mga legal holidays. May social security system para sa healthcare, pension, family benefits at iba pang proteksyon. Ang sinumang legal na nagtatrabaho rito ay kailangan ma-register sa social security system. Hindi ibig sabihin na walang stress ang trabaho. May deadlines pa rin, may boss pa rin, may katrabahong sakit sa ulo pa rin. Pero mas malinaw ang sistema at mas seryoso ang proteksyon sa manggagawa. May maternity at parental support at iba pang family benefits depende sa eligibility. Para sa maraming tao, napakataas ng quality of life sa Luxembourg. Pero hindi ito perpektong paraiso. Napakamahal ng pabahay, mataas ang cost of living, matindi ang competition sa ilang trabaho, mahalaga ang language skills. At kung hindi maayos ang financial planning mo, kahit mataas ang sahod mo, maaari ka pa rin mabuhay sa lifestyle na mayaman sa papel, instant noodles sa bahay. Ang tunay na sikreto ng Luxembourg ay hindi lang dahil malaki ang kanilang GDP.
Matalino silang nag-adjust. Maliit sila pero hindi maliit mag-isip. Ikaw, bossing, handa ka bang manirahan sa Luxembourg? O pagkatapos mong malaman ang presyo ng bahay, sasabihin mong dito na lang muna ako sa Pilipinas? Huwag kalimutang mag-like, follow at mag-subscribe. Shout out sa Tokyo Filipino trainees. John Dalton Baguio from Pantukan, Davao de Oro. Ray Lopez ng South Korea. Domar Sagabain from Toronto, Ontario, Canada. Randy Obalio from Tondo, Manila. Eric Kabaging from North Caloocan. Roselyn Mendoza ng Qatar. Tina Gian, Benny at Luz, mananahin ng Taytay. Sa Buendia, Kasin family watching from Tabaco City, Albay. At kay Rezel Sarmiento from Panganason, Pantukan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.